Sa NAIA Terminal 3, nakalipad na po ang unang flight papuntang Zamboanga at naroon si Mark Salazar live. Mark? Alam mo Maris, kahit na 180 yung capacity ng flight, yung Airbus ng Cebu Pacific na lumipad kaninang 8:15 ay 17 lamang ang pasaherong sumakay. Yun yung unang batch ng pupunta ng Zamboanga City sa muling pagbubukas ng airport ng Zamboanga na kung tingnan ng kaap at ng mga airlines ay simbolo raw ng dahang-dahang pagbabalik normal ng Zamboanga City dahil nga binuksan na sa commercial flights bagamat limitado ang airport ng Zamboanga City. Ngayon tigisa lamang yung flight na pinayagan mula sa Cebu Pacific at PAL Express. Mamayang 11:30 AM naman itong papalipad na PAL Express papuntang Zamboanga City at nakikita nyo ay live nakuha po. Nandito kasi kami ngayon sa counter check-in na pumapasok na ang mga pasahero ng PAL Express papuntang Zamboanga City. Alam mo, interesting, Maris, na karamihan sa mga lilipad at aming nakausap ay mga OFW galing Hong Kong. Ito yung pauwi sila talaga at wala silang panahon para maghintay na humupa ng todo yung Zamboanga City dahil scheduled vacation nila ito Kaya kailangan nila talagang umuwi sa kanilang pamilya at marami sa kanila ay ilang araw nang na-stranded sa Maynila. Marami naman sa kanila sa nakausap namin ay taga Pasunangka, taga mga barangay na malayo-layo naman daw sa ginaganapan ng kaguluhan dyan sa Zamboanga City. Kaya't handa silang i-risk ang kanilang pag-uwi at naniniwala sila sa kanilang komunikasyon sa kanilang mga kaanak doon na hindi naman daw kalat ang gulo sa buong syudad. Ngayon, meron kasing 3-layered security measures sa pinapatupad, Maris, at kabilang doon yung hindi pwedeng hatid at sundo sa Zamboanga Airport at lahat din ng flights sa pinayagan ngayong araw ay escorted ng military, yung mga flights dahil regulated nga ito. In fact, nakasakay doon sa 8:30 AM flight ng Cebu Pacific si CAAP Deputy Director John Andrews, doon sa tinatawag nilang symbolic flight na yon kanina. At kabilang din sa hindi pinapayagan yung mag-check-in ng bagahe doon sa first flight. Pero dito sa PAL Express, pinayagan na rin yung malaking bagahe ng mga OFWs na mga, dahil kawawa nga naman, halimbawa ito si Rosemary, di ba? Pinayagan na yung napakarami mong bagahe kanina. Opo, 25.7 kilos po. Oo, ang barang... Naman po. Alaw naman po. Yung anong barangay nga uli kayo sa Zamboanga? Canilar po. Canilar. Gaano kalayo yan sa nababalitaan mong mga putukan doon? Ano ba yung totoo? Oo, yung Santa Barbara, Santa Catalina, malayo. Totoo nga, 15 minutes lang po talaga. 15 minutes. So, ito, bago naman umuwi kasi si Rosemary, may komunikasyon ka na, di ba, sa mga anak mo at nakikibalita ka naman na rin sa nangyayari. At anong sinasabi nila sa'yo? Malayo naman daw po sa kanila, yung sitwasyon nila is okay naman daw po. At na-stranded ka dito sa Maynila, hindi ka agad For 3 days po. For 3 days. So, Sabi nung Monday yung flight ko, connecting flight from Hong Kong to dito po. Manila and then Manila, Zamboanga. Na-consume ka ba? Hindi naman. Kasi alam ko okay yung nasa... At least okay yung mga anak ko. Opo. Okay, Okay naman po. So yun naman ang mahalaga. Yun ang binabanggit ko kasi Maris, na marami nga sa mga umuwi ngayon ay mga OFW na talagang tutuloy sa kanilang pag-uwi sa Zamboanga. Banggitin ko rin lang Maris, na kung magkakaroon kayo ng problema sa inyong flight, halimbawa sa Cebu Pacific, may inquiry kayo, pwede kayong tumawag sa 70208880. Yan po ang hotline ng Cebu Pacific. Pwede rin ho sa 032-230-8888. At sa PAL Express naman ho, kung may katanungan kayo, ilista na ninyo, pwede kayong tumawag sa 855-8888 at 855-9000. Ayan, nasa mga screen naman po ninyo kung meron kayo inquiries para iwas abala. Kung meron mga advisories na importante dapat ninyong malaman bago kayo magtungo dito sa terminal.
Maris? Alright, Mark. Linawin ko lang. There was an initial impression kasi na talagang marami ang stranded dyan sa mga airport dahil nga naghihintay sila araw-araw, halos araw-araw, kung kailan magkakaroon na ng flight. But apparently, kanina, nung nagkaroon na ng flight, yung sinasabi mo 180 slots, 17 lang ang sumakay. Ano ba indikasyon nito, Mark? Actually, Maris, hindi naman yung siguro probably ini-imagine ng mga manonood natin na nandito sila sa airport, natutulog, nag-iintay na buksan uli ang airport at payagan silang sumakay. Hindi naman. Kumbaga ito yung marami na nakitira muna sa Kaanak, inabutan na rito sa Maynila ng more than a week na nakasarado yung Zamboanga Airport. At karamihan sa sumakay kasi ngayon, Maris, ito nga yung mga OFWs na talagang nandito, nakitira na lang sa mga pinsan, sa kapatid, sa mga kaanak nilang nasa Maynila, pero dahil bilang araw na kanilang vacation, ngayong nagbukas, ang talagang umuna talaga sa pila na makasakay. Yung iba kasing mga nakabook sa flight na yan, na-cancel na rin ang mga lakad nila. Di ba? Kasi 1 week naman na canceled yung flights, kaya maraming mga lakad nila o sadya nila sa Zamboanga ang hindi na rin natuloy. So wala na ring point para sumakay. Ito yung mga OFW na talagang uuwi at uuwi sa oras na magbukas uli yung airport. Alright, maraming salamat, Mark Salazar.